Suko Dumayo. Ako naman po si Mel Jane Bogias. Ako naman po si Sheila Jane C. Dumlao. Ako diya ay si Rosader G. Miras. Ako po si Willis Carmelo. Ano nga ba ang ating vlog ngayong araw? Magkasimulayin sa pagsasalin. Arat na! Ano nga ba ang pagsasalin? Para kay Larson 1984, ang pagsasalin ay ang paglilipat ng kahulugan sa pinagmulang wika sa target pang wika. Ayon naman kay Nida at Taber 1969, ang pagsasalin ay isang proseso ng paglilipat sa pinakamalapit na katumbas ng diwa o mensaheng nakasaad sa wikang isasalin. Ngayon, alam na natin ang kahulugan ng pagsasalin. Halina't alamin natin ang mga simulain ng pagsasalin ng wika. Una, bawat wika ay nakaugat sa kultura ng mga taong likas na gumagamit nito. Hindi maaaring mapaghiwalay ang dalawang ito. Dahil kung walang wika, walang kultura. At kung walang kultura, wala ring wika. Sapagkat nakilala ang isang bansa o lipunan batay sa wika at kultura na kanilang ginagamit. Likas na sa tao ang gumagamit ng wika ng kanilang kinagisnan o ginagamit sa pang-araw-araw. Halimbawa, as white as snow. Pag sinalin natin sa wikang Filipino, ano kaya ito? Ito ba'y kasimputi ng niebe? Kasimputi ng yelo? O kasimputi ng bulaklak? Ang tamang salin ay busilak sa kaputian. Kung ating susuriin, ang pangungusap at wika parehong magkaiba, ngunit isa lang ang nais ibig sabihin. Pareho ang kahulugan, pero magkaiba ang wikang ginagamit. Napakahalaga na maunawaan ng isang tagapagsalin na hindi siya dapat maging literal sa pagsasalin. Hindi dapat maging salita sa salita. Ang pagsasalin na kargado ng kultura ang kanyang isasalin, sa halip ang dapat niyang piliin ay maisalin ang intensyon o ang higit na dapat ipabatid ng mensahe ng author. Ikalawa, bawat wika ay may kanya-kanyang natatanging kakayahan. Bawat wika ay may sariling paraan ng pagbuo ng salita, pagkakasunod-sunod ng mga salita upang mabuo ng parirara o kaya'y pag-uusap. Dapat malaman ng tagapagsalin ang kakayahan, kalakasan at kahinaan ng mga wikang kasangkot sa kanyang isasasagawang pagsasalin. Ang isang katangiang nasa isang wika ay hindi dapat ilapat sa pinagsalinang wika. Sa Ingles, ang simono ng pangungusap ay laging nauna sa panaguri. Sa Filipino ay karaniwang ang dalawang ayos ng pangungusap. Kapag sinabing simono, ito ay bahagi ng pangungusap na gumagawa ng aksyon sa pangungusap o siyang pinag-uusapan. Maaari itong tao, bagay, buo, o pangyayari, at iba pa. Pag panaguri naman, ito ay mga bahagi ng pangungusap na nagsasaad ng detalye tungkol sa simuno. Pangatlo, hindi kailangang ilipat sa pinagsasalinang wika ang kakayahan ng wikang isinasalin. Halimbawa sa Filipino, si Sheila ay nanood ng sine sa Ingles. Pag isalin sa Ingles, Sheila, movie, a song. Kung ating susuriin ang pagsasalin na ginawa sa Ingles at Filipino, ay hindi gaanong maganda sapagkat ito ay sinalin batay sa salita at hindi sa pangungusap. Kaya kailangan maayos ang pagsasalin batay sa wika at pangungusap. Hindi maaaring isalin ang salita batay sa salita dahil hindi maganda ang kakalabasan nito. Ang tamang pagsasalin ay Sheila saw a movie. Mahalaga na maisalin ito batay sa
kahulugan ng pangungusap. Pang-apat, ang isang salin upang maituring na mabuting salin ay kailangan tanggapin na pinag-ukulang pangkat na gagamit nito. Dapat tanggapin ang magsasalin ang estruktura ng wika na kanyang isasalin. Mahalaga na magtanggap niya na ang mga salita o wika na kanyang isasalin na sa gayon maayos ang kanyang pagsasalin at makuha ang tunay na kahulugan nito. Ika-6, ang mga daglat, acronym o formal ng masasabing establisado o universal na ang gamit ay hindi na isinasalin. May mga salitang hindi na maaaring salin pa dahil ito na talaga ang ibig nitong pagpapakahulugan. May mga salita kasi na ginagamitan ng daglat para paiksin ang mga salita. Halimbawa, imbis na bini-bini ay 2 bina lang ang inilagay. May mga salita kasi na maaaring paiksiin at may mga acronym naman na ang iba ay kilala na sa tawag ito. Halimbawa pa nito ay DepEd sa halip na kagid mula sa kagawaran ng edukasyon. H2O na imbis na TO ay mula sa tubig pala. Ika-7, laging isaisip ang pagtitipid ng mga salita. Halimbawa, tell the children to return to their seat. Pag sinalin natin siya sa di matipid, sabihin mo sa mga bata na bumalik sa kanilang upuan. Pag isalin naman natin sa matipid, paupuin mo ang mga bata. Kailangan isaisip ang pagtitipid ng mga salita sa pagsasalin. Mas maganda kung ito ay hindi gaanong mahaba at huwag lalayo sa tunay na kahulugan ng sinasabi. Kung kayang paiksiin, ang mga salita pwede namang gawin pero dapat pakatandaan na ang kahulugan ng sinasalin ay hindi mawawala at hindi maaaring magbago sa kung ano ang isinasaad nito. Ika-8, nagkakaroon lamang ng tiyak na kahulugan ng isang salita kapag ito'y nagiging bahagi ng parirala o pangungusap. Halimbawa, he ate a cup of rice. Ang tinutukoy niya ay kanin. The farmers harvested rice. Ang tinutukoy niya ay yung palay. He bought a kilo of rice. Ang tinutukoy niya ay yung bigas. Kailangang malaman ng tagapagsalin ang kahulugan ng salita sa pangungusap sapagkat ang bawat salita ay nagbabago batay sa sinasaad nito. Sabi nga kanina, hindi maaaring isalin ang isang salita batay sa salita. Kaya, kailangang lubos na maunawaan na nang magsasalin ang pangungusap ang kanyang isasalin. Kasyam, ating isalang-alang at isahan ng mga magkakaugnay na salitang hiram sa Ingles. Halimbawa, solid at liquid. Pag ating ito'y sinalin sa hindi tama, ito'y magiging solido at liquid. O di kaya, solid o liquido. Dapat natin malaman ang kaisahan ng magkakaugnay na salita dahil pag ito'y sinalin sa hindi tama, magkakaroon ng pagkalito o pagbabago sa salita. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat! Bye!